Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon, i-show ko sa inyo yung mga code at saka design na ginamit natin sa Ren's apartment. Ito mga sa DTR ko, sa reimbursement. Ito yung sa preventive maintenance. So, ngayon sa Ren's apartment muna tayo. Ayan, ito, Ren's apartment. So, marami ito guys. So, payment, room, tenant. So, dito tayo. Yan, ito yung code guys. So, dami ito, marami. Ipakita natin para mahaba. Sino ba yan? Haba oh. Isang function lang yan guys, haba. Yan. Tapos yung design niyan ay dito. Check natin yung design. Ren's apartment. Yan. Yan, ito yung design guys. Ito yung magawa ng design. Medyo mabagal lang mag-load. Yan, ito yung sa card natin, yung makita yung income, expenses, yung net income. Tapos sa table room, sa tenant, sa rate, saka expenses sa baba. So titingnan natin yung mga code niyan. Dito. So, card na yan. So, ito yan. Initialize. Pinataas na yan muna. Yan. So, Ren's apartment, under siya ni door knob. Tapos may click interface para sa click. Tapos ito yung mga variables na kailangan natin para mapatakbo yung buong class. So, create sa pag-load. Yan, ito. Si sidebar muna, initialize. Yan. Tapos may title siya na Ren's apartment. Tapos yung database natin, initialize. Ito yung card view. Yung mga data doon, mga tawag dito. Mga ginamit natin. Halimbawa, ito, si card view, yan, income card, tapos, after yan, si Tix, ito, RV room, yung recycler view, dito, talaga yung mga data ng room. Ito, yung spinner, yung drop down niya, ito, drop down, yung click, ito, yan, spinner natin. Tapos, selected item yan, pag click mo, lalabas yung mga date galing sa database. Ito, galing sa database na date. Tapos ito, yung iloload na yan, yung chart. Yan, dito yan, yung sa card at saka sa chart. Tapos ito naman sa room, display niya dito yung mga data ng room. Tapos ito si tenant, display niya dyan, si ito, rates, tapos yung mga expenses sa pinakababa. Tapos pag ito, estimate, sa image to guys, para i-initialize niya pag load yung image sa image pick, sa pag pick ng image. Tapos ito, pag nag-add ka ng rate, yung may bilog na button doon, ito yung mag-handle, add new rate. Tapos ito rin sa expenses, pag nag-add ka ng expenses. Tapos ito yung show all room. Yan, ito yung show all room. So, tuwagin nyo dito yung mga data na sa table room at ilalagay nyo sa room adapter. Kaya magdi-display na yan dito sa room. Yan, ito. Kaya, show all room. Show all room naman, ito yun, galing tayo sa yung query nyan sa pagkuha ng room ay dito. So, database. Yan, get all rooms. Ito guys, ay mahabang process to kasi may join. So, yung query natin, select all sa table room. Natin dito. Tapos, new line, isi-select nyo ngayon yung sa room description, yung picture. Sa room pic, ito yung column ng picture. Tapos, sa table description, gamit ang room ID. Sa table description. Tapos, equal sa room ID na nasa table room. So, limit 1 as a room pick. So, magkakaroon tayo ng panibagong ano ba tawag dito? Variables na to o nagiging column siya. Kasi, dito sa unang query natin, so nagkakaroon tayo ng data para sa room picture kahit wala siyang ganito sa table room. Tapos, new line, ito, select all count. Kung ilan yung bilang ng data na nandun sa table room description na may room ID na ganito as total picture. Kasi lahat ng column dun ng room pick ay mayroong picture. Hindi siya pwede mag-add ng description na walang picture. So, kung ilan man yan, yun yung total number. So, yun, bali yun yung basis natin para magkaroon tayo ng counting kung ilan yung picture. Makita nyo nandun sa lumalabas na yung pag sa room, merong picture. Mamaya ipa-run natin yan. So, tapos ito naman next line. Select na naman dito yung tenant ID. Sa room assignment naman to na table. So, ibang table na naman to guys. So, table assignment. So, gamit naman sa room ID, room assignment ID na table, room assignment na table na column ng room ID equal sa table room
to ID, ordered by ROM assignment ID, limit 1. So, as tenant ID. So, dito, nakakuha na naman tayo ng tenant ID. So, new line, meron na tayong tenant ID na naman. So, ngayon, select na naman yung name ng tenant kasi walang ganito sa table ROM name ng tenant. So, need din natin yan para mapakita doon sa user ang name. So, i-join ulit tayo ng query. So, sa table tenant naman, itong T, sa join sa table ROM assignment, R2, RE2 sa ROM assignment to, ang tenant ID equals sa table tenant na tenant ID. So, kasi dito sa tenant, table tenant, dito yung ROM name ng tenant. So, pupunta natin yung tenant ID niya, tapos gamit ang ROM ID na galing sa ROM assignment equals to ROM ID and ROM assignment dito ay naka-null pa. So, ibig sabihin, wala pa siyang date end. So, hindi pa umalis si tenant. Ibig sabihin, ongoing. So, current tenant ang makukuha natin. So, makukuha natin yung name niya. So, ito. Ordered by ROM assignment ID. So, limit 1 as tenant name. So, meron na tayong tenant name. So, ang lahat-lahat ng ito ay i-query kung ilan man yung data na sa table ROM. So, tapos, ito, our status. So, ROM status kung papakita niya rin kung 0 or 1. Ibig sabihin, available at saka ito, occupied. So, ordered by ROM ID. So, this. Ibig sabihin, yung yung huling data na in-encode mo doon sa database mo, yan yung unang papalabasin niya. So, tapos ito, yan si cursor, yung nag-hold ng data na nakuha niya lahat-lahat dito. Tapos, nag-initialize tayo ng ROM list na blanco. So, prepare natin yung ROM list. Tapos, if cursor move to first. So, pag may mga data, so, ito na ngayon siya. So, magpanibagong ROM list. So, ito yung ROM list natin, guys. Saan yung ROM list? Yan, ito ROM list. Ito yung responsible para mag-hold at isusyo niya yung mga data na hawak niya. So, tatawagin natin yan siya kung lalagyan natin siya at kukunin natin yung data na hawak niya. So, ngayon, kasi nag-query tayo, so, need natin ilagay. So, lagyan natin si ROM ID gamit ang ROM ID niya. Tapos, ROM name, ito, ROM name, sa table ROM na to, table ROM to, itong tenant name wala to sa table ROM. So, gakuha natin yan gamit ang join. Tapos, ito naman, ROM disk, nasa table ROM yan. Ito, nasa table ROM din to. Ito, nasa table ROM din. So, ito, ROM pick, wala to sa table ROM. Nakuha natin yan. Ito, ROM pick, gamit ang join din. So, nagkaroon tayo ng column ng ganyan. So, ito din, ganun din, total pick, join din yan. Tapos, ito, ID, sa join din natin nakuha yan. Kung ang tenant ID is not negative 1, so pag mayroon siyang nakita, so ito yung papalabasin niya. Pero pag wala, so naka 0 lang si tenant ID, so ibig sabihin wala. So kapag kung lahat-lahat na nakuha niya, so i-save niya sa result. So ito yung from list. So close, so ito na siya yung data na nakuha niya, lahat-lahat. So kaya nagkakaroon ng data to. So na show, meron tayong refresh, ROM list, so ROM clear, add db. So ROM get all ROM din siya. So halos parehas lang. So pwede yata natin pagsisahin to eh. Kasi isa lang din naman yung kini-query nyo. So try natin pag-isahin, guys. So kasi halos same lang to, wala naman pinagkaiba. So subukan natin pag-isahin. Huwag mo natin burahin, baka kasi hindi gumana yung naisip natin. Sa private void show refresh try natin, guys, show refresh ROM. So una, kapag wala pa talaga naman yung adapter, so lalagyan natin F ROM rlist. Pagka yung rlist ay wala, 0 pa lang, so null. Pag wala sa first load to eh, pagka null siya, wala pa naman talaga kasi wala pa eh. So ROM rlist equals to new rlist. Yan. So next ay si ROM adapter natin equals to new ROM adapter. So initialize natin kasi wala pa, diba? Ito yung una-una, ROM rlist. So this, ito yung quick interface, kaya nasumama yan. Tapos after yan, so yung recycler view ROM natin, ROM.set adapter. So yung ROM adapter. Yan. So okay na. So diba, pag sa first load to, pag wala pa kasi naman, diba? So
F. F. So, else. Kapag walang laman yan. Pero i-perform niya pa rin ito. Si rom release.clear. Yan. So, kapag may laman, hindi na i-perform to. Direksyon na siya dito. Pagka wala pang laman, tawagan. Hahanda na yung adapter para ipakita sa user yung mga data. Ito, recycler view, set adapter, ito ROM adapter. So, si ROM adapter, ito yan. ROM adapter, yan. Ito yung responsibly naman para sa pag-showing ng data. So, dito sa onbind, so si folder, set ticks, gamit naman to yung ROM list natin. Ito si ROM list. Dawa natin ROM ang variable, pero ROM list yan. Ito ROM list. Git naman siya. Iba kanina dun sa pag-old set. So, ngayon, git set, go. So, git naman siya para issue niya yung data. So, saan na tayo? Kinlearn natin yung array list sa simula, tapos rom array list .add all. Lagyan natin ng data. So, yun na yung db.get all rom. So, yan. So, tapos si rom adapter refresh niya ngayon .notify data set change. Yan guys. So, subukan natin. Tapos pag i-run natin. So, instead na show all ROMs, napin natin to. Show all ROMs. If palitan natin ng show refresh ROM yan. Show all ROM. Ito, palitan natin ng show refresh ROM. Yan, tingnan natin kung gagana. Next. Ayan. So, ito namang isa. Palitan natin to. Control C. Control V. Yan na yung query. So, saan ba siya ginamit? Refresh ROM. So, gagana na natin para alam natin susunod ibalik kung may mali. So, show refresh ROM. Show refresh ROM. Tingnan natin kung meron pa. Activity result. Show refresh ROM. Yes. Ba na? Ito na yung refresh ROM. Saan naman to? Sa add. Sa pag-add. Show refresh ROM. Saan to? Sa edit. ROM edit click. Refresh tenant list. Show refresh ROM. Ano natin ba? Ay, yun. Saan yun? Show refresh ROM. Ganun ba? Saan to? On delete. Show refresh ROM. Saan to? Malamang sa tenant edit to. Haba. Tenant add. Wait lang. Nasaan siya? Kami pala itong gamit nito. Show refresh ROM. Refresh. Malamang sa edit to. Edit tenant. Show refresh ROM. Next. Saan to? Tenant delete. Refresh list. Show refresh ROM. Ang dami palang gamit guys. Show refresh ROM. So wala na. Lalagyan ba natin lahat? Show refresh ROM. Yan na yung function natin. Show refresh ROM. Yan yan. Okay na guys. So, subukan natin patakbuhin guys. So, ayan, nag-success siya guys. So, check natin sa cellphone. Di ko na, na-record pala. Sige lang. Ito tayo. Sa login pa naman yan. So, check natin kung gumagana yung refresh natin guys. So, login tayo. Paste. Friends apartment. So, ito na yung latest natin guys. So, meron tayong, graph. Yan. Kung ilan yung expenses. Ano ba? Mag-add tayo ng expenses. Diba dito sa John 300 lang. So, nag-add tayo ng expenses na, halimbawa, nagdagan natin ng 500 sa water bill. Hindi, description pala una. So, water bill. So, nabayad, diba? P-water bill. Payment of water bills.
pwede na, billing. Pwede rin, sa 500 lang. So, ayan, John 8. So, ganyan. So, di ba? Ano na? So, 800 na yung expenses. Tingnan natin na. June. So, naging 800 na guys. Oh. So, 2,000 yung income. So, ganyan. Tapos, yung sasabi ko, dapat yung mag-refresh dito. Sa ad natin. So, di ba una, okay naman kasi nag-show yung mga data. Ito yung photo kanina, sabi ko yung total pick natin. Kaya nakukuha natin yung 3 photos. Kasi nga, meron tayo dun na binind sa ating get all ROMs. Try natin kung magana yung refresh guys. So, testing lang. Description. Ay, ito dapat. Ayan na. Test. Monthly rent is 5,000. Ayun, gumagana. Testing lang. Test 5,000. Bakit 3 photos din to? Wala namang photo siguro to. Wala namang photo. Bakit may 3 photo guys? Yun ang problem. Dapat dito yan. Oh, yung may photo. Pwede mo. Guys, pwede mo siya ma-swipe yan yung bago nating add dito. Tapos pwede mo rin siya ma-share kung gusto mo i-share yung photo sa messenger. Guys, astig yan. Tapos, ano ba yan? Bakit may 3 photo na wala namang photo? Wala namang photo. Kaya mo na. Fix ko na lang yan guys. At least magana yung isang code lang. Pinag-isa natin, diba? Tapos dito, try natin i-update to. Edit. Saan naman edit? Ay, hindi tayo makapag-add kasi may build. Makapag-edit si may build siya. Gawa na tayo bagong tingnan. Ito na lang pangalan. Testing lang guys. Browse. Pansit. 6, 8. Sana na sa 11 yan. Tapos walang down payment. Wala. Okay na guys. Yung gumagana talaga yung refresh guys na pinag-isa natin. So, pwede na to gamitin ng pinag-isa. So, I think pinamit ko to sa mga adapter eh. Burahin natin. Malaman natin kung saan may magka-problema. So, ito na lang yung gamitin natin. Show refresh ROM. Pwede naman yan eh. Run ko nga ulit guys. So, gumagana na dito. Refresh na naman yung target natin ba? Yan lang naman yan. Okay na yan guys. So, meron na tayong income, expenses yun. Parang kompleto na itong ROM guys eh. Pero, sa ngayon, ano lang ito kasi diba? Viewing ng code. So, check natin kung saan nag-i-error. Kung mag-i-error. Kasi alam ko ginamit ko rin yan sa ibang function. Kaya naka-public yun. Ang bilis 26. Ano na pala agad. So, last na to guys. Check na lang natin kung saan mag-i-error. Kasi nga, alam ko ginamit ko yan eh. Yung refresh. Kaya naka-public yun. Hindi nag-error. Nag-load siya. Hindi siya nag-error. Ibig sabihin wala pala. Hindi pala ginamit yan. Ba't public yun? Public yung mga refresh. Kaya mo na makita ko din naman yan pag sa check ko. Pagka nag-error siya. Ito ang gagamitin ko. Working naman eh. So ito na yan yung bago. So i-apply ko na rin dito sa iba-iba yan guys. Para mabawasan yung function. So ganyan kasi pag sa simula. Hindi mo pa makita. So nagdudubli-dubli yung mga function na yung query. So instead na isang queryhan lang na dadagdagan na pwede naman pala gawing short. So abangan nyo sa susunod yung iba pang mga update guys. Bye bye.